Magandang oras po at Happy New Year sa ating mga kaibigan sa YouTube at sa iba pang mga social media platforms. Dito pa rin sa ating pong Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Tayo po ay nagmula dito sa lungsod ng London sa bansang United Kingdom, mga kaibigan. Itinaon naman kasi na malapit sa politika sa darating na Mayo 2025 at sariwa pa ang mga nangyaring investigasyon at matinding akusasyon dyan po naman sa Kongreso, ang pagtatanggal kay Vice President Sara Duterte bilang kasapi po ng National Security Council o yung NSC. Tinanggal po ito ni Pangulong Bonget Marcos. Mga kaibigan, ano ho? Base po dun sa inilabas na Executive Order number 81 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layon po ng reorganisasyon na gawing mas episyente at epektibo umano ang membership ng NSC, mga kaibigan. Ano? Itinaon ang pagpapalabas ng executive order na ito, na katulad nga na binanggit ko kanina na sariwa pa yung mga nangyari sa Congress. Yung mga akusasyon at investigasyon sa Office of the Vice President at kung saan malapit na po yung midterm election sa darating na Mayo ng 2025 ng kasalukuyang taon. Kaya ang sabi ng mga kababayan nating Pilipino dito sa UK, particularly ng aking kaibigang Barbero, kaibigan ko na Barbero ko pa, sabi niya, ay nako, politika na naman yan. May halong politika na naman yan. Oo nga naman, Mr. President, Mr. Executive Secretary Bersamin, bakit niyo itinaon na malapit ang politika? Saka niyo ginawa ito? Hindi niyo ba naisip na ang unang-unang lalabas sa isipan ng ating mga kababayan, may halong politika ito, lalo na nagigirian yung dalawa? O, hindi ba? Paano niyo ngayon ipapaliwanag yan? Sapat na ba ang inyong paliwanag na hindi na epesyente at epektibo ang membership ng NSC? Yung sinabi mong yan, nakakadagdag pa yan sa sama ng loob ng kung sino mang tinanggal nyo dyan, partikular ang kanilang mga supporters. Ibig sabihin yan, yung kanilang sinusuportahan ay hindi epesyente at hindi epektibo. Bakit? Sino ba yung mga ipapalit yung miyembro ng NSC at pinatanggal nyo sila? Mahuhusay bang taong bang yan? Wala bang issue tungkol sa kanila? Wala bang dumi sa kanila mga mukha? Kaya't sinabi niyong mas epesyente ang mga ipapalit namin dito at yung tanggapan ng Office of the Vice President ay hindi na epesyente. Parang pinahiyan niyo rin yung mga dating Pangulo. Katulad din na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Andyan si dating Pangulong Erap Estrada. Andyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sila na lang kasi mga kaibigan, ano? Yung nabubuhay pang mga dating Pangulo ng bansa at pinagtatanggal itong si BBM, pinagtatanggal sila na miyembro ng National Security Council. Ay ano ba naman yan? Ang linaw-linaw na politika, mga kaibigan, ang dahilan nito. Yan ang sabi ng aking Barbero. Nagtatago lamang sila dun sa katagang hindi epesyente o hindi na magiging epektibo ang mga dating Pangulo at ng Office of the Vice President na maging miyembro ng NSC. Sinabi pa nitong si Bersamin, mga kaibigan, na siya nang nagsisilbing tagapagsalita ni BBM, na sa ngayon ay ikinokonsiderang relevant ang vice-presidency sa mga responsibilidad ng konseho. Ayon pa rin sa executive order, is issued to reorganize and streamline the membership of the NSC. Reorganisasyon at bawasan ang mga miyembro. Bakit kaya babawasan yan, mga kaibigan? 4, 5, 10 heads are better than one. Yun lamang mo sana ang idea dyan. Bakit mo tatanggalin?
yung wisdom ho ng mga dating naging Pangulo ng bansa, binaliwala ninyo yung wisdom ng Office of the Vice President, ng ating Vice President, na patuloy na pumapaimbulog ang kanyang karisma sa taong bayan, sasabihan nyo ng ganito na hindi na epektibo. At the moment, the Vice President is not considered relevant to the responsibilities of or membership of the NSC. Nonetheless, when the need arises, the EO reserves to the President the power to add members of advisors. Sinabi pa nitong si Bersamin. So, ibig sabihin, magdedepende kay Pangulong Bonget Marcos kung kailan niya gustong ilagay o maglagay ng bago at kung sino yung kanyang tatanggalin. Hindi ba malinaw na sampal ito, mga kaibigan? Sampal sa Office of the Vice President, sampal kay Vice President Sara, sampal sa mga dating naging Pangulo ng bansa na basta na lang pinagtatanggal dyan sa National Security Council. Aba mas matatalino siguro itong kanilang ipapalit dito, mga kaibigan. Ang nawawala kasi dito, mga kaibigan, parang binaliwala, ibinasura ho, mga kaibigan, ng Pangulo ng bansa ang wisdom ng mga dating naging Pangulo ng ating bansa. Biruin ninyo yan, mga kaibigan, parang malaking sampal sa kanila ito. Kung naalala nyo, noong November, nagreklamo na si VP Sara dahil wala daw siyang natatanggap na kalatas o update dyan sa National Security Council, mga kaibigan, samantalang dapat ay isa siya sa mga kauna-unahang nakakatanggap ng update o mga kalatas information galing po sa National Security Council. Pero wala daw siyang natatanggap, mga kaibigan. Kasama rin ang mga chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Ano naman itong reconciliation, kayo nga nagsisimulan ng pagkawatak-watak dyan. Tapos isasama nyo itong Unification and Reconciliation, Public Order and Dangerous Drugs, House Committee on Foreign Affairs, National Defense and Security, at Public Order and Safety. Ibig sabihin, mga mga komite ng mga kongresista, mga komite sa Kongreso, mga kaibigan. Maaari din umanong dumalo sa pulong ng NSC ang Director General ng National Intelligence Coordination Agency, ang Chief of Staff ng AFP, ang PNP Chief at maging ng NBI Director. Gumawa na naman po kayo ng issue na kailangang ipaliwanag nyo sa taong bayan yan. Dahil kung hindi, ang nakatatak sa isipan ng mga tao, pinupolitika na naman ninyo, mga kaibigan, kayong mga nakaupo dyan sa palasyo. Pinupolitika ninyo na naman ang Office of the Vice President. Sinampal ninyo ang pagmumuka ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Pinagtatanggalin nyo dyan sa National Security Council. Binaliwala ninyo ang kanilang wisdom o anuman ang idea na maitutulong nila dyan sa National Security Council. Partikular, mga kaibigan, ang Vice President na si Sara Duterte na siyang napakalaki ng botong nakuha nung nakarang eleksyon. Mas malaki pa sa Pangulo. Binaliwalan nyo lang. Ano sa tingin ninyo? Sa mga kaibigan po natin na hindi pa nakakapag-subscribe, 2025, sana po mag-subscribe kayo dito sa ating channel, ang Radyo Pilipino UK, Kape at Balita. Sa magandang oras po sa inyo, ako po si Buddy Bernardino. Happy New Year!